Ganito kalakas ang frontline natin kapag nabigyan si Ange Guame ng exemption na maging local ng Gilas Pilipinas. Magkakaroon tayo ng kay Soto, Ange Guame, AG Edu at QMB. Sa 4 at 5 position, isa pa sa inaabangan natin ay ang papatapos na ngang naturalization ni Benny Boatwright. Nasabi na nga ng coach ng New Zealand na iba pa rin ang Gilas na merong isang kay Soto. Ito ang isa sa nabanggit niya sa kanilang press con at totoo nga naman ito dahil malaki talaga ang naibibigay ni Kai na impact para sa Gilas, mapa-open sa depensa at pagkuha na rin ng rebound. Isa nga rin ang size ng Gilas na nabanggit ng kanilang kalaban noon ng Latvia. Hindi nila inaasahan na magiging epektibo si Kai laban sa malakas nilang team na EuroLeague players at may kasalukuyang NBA player pa nga noon na si Bertans sa lineup ng Latvia, pero sila pa rin ay natalo laban sa Gilas team. Ganon rin noong nakalaban ng Gilas ang team ng New Zealand. Size ang isa sa nabanggit nilang dahilan at kung merong size ang Gilas ay meron silang magandang chance na makakuha ng panalo laban sa mga malalakas na kalaban. Ito ang ating napatunayan sa laro natin kontra sa team ng Latvia at New Zealand noong tayo nga ay nanalo. Malakas naman na player ang makakalaban ng Koshigaya Alphas sa loob ng paint at ito ay si Kofi Cockburn. Halimaw ang laro nito sa KBL na dominate niya talaga ang loob ng paint at target ng South Korea na maging naturalized player itong si Kofi Cockburn. Umayaw lang ito dahil sa kulang ang professional benefits na alok ng South Korea. Mabigat itong si Kofi Cockburn at 7-footer nga rin, kaya naman nakakatiyak tayo na hindi magiging madali ang labanan sa loob ng paint para dito kay Kai at Jeril Martin. Mahirap nga rin nagibain ang player ng Hiroshima Dragonflies sa loob ng paint. Nakasubaybay rin tayo sa KBL at napanood natin ang laro ng player na ito. Medyo mabagal nga lang at mabilis mapagod. Ito naman ang isa sa tinitignan ni na kay Soto. Pwede nilang iwan ang depensa ni Kofi Cockburn sa loob ng paint sa pamamagitan ng maganda at mabilis na galawan ng bola. Height laban sa height, mas mabigat pa ang ating kalaban kapag lakas ang usapan. Lamang ang Hiroshima Dragonflies ang unang team ni kay Soto sa Japan B1 B-League. Back-to-back games ang laro ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Hiroshima Dragonflies. Mapapalaban ang Gilas ngayong taon sa Asian Games at tumatak rin ang laro ng Gilas laban sa team ng China na kung saan naganap ang mga laro noon sa home court ng China dahil sila ang host at bilyong-bilyong mga fans ang sumuporta sa kanilang team sa kanilang mga bahay at maging sa venue na nga rin. Hindi ito makakalimutan ni Yao Ming ang pagkatalo nila laban sa Gilas team dahil isa siya sa nanood ng laro ng kanyang team na China. Pwedeng makabuo si Coach Tim Coe ng Gilas super lineup dahil passport lang ang kailangan, pero ganun nga rin ang kalaban, malakas na lineup rin ang kanilang gagamitin. Sa Asian Games 2026, idagdag pa natin na ongoing ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, kaya naman marami sa kanilang mga players ang available. Nakakasigurado tayo na naturalized player na nga itong si Benny Boatwright ng Gilas sa Setyembre dahil pagkatapos ng off-season ng KPL ay baka asikasuhin na ni Benny Boatwright ang kanyang naturalization dito sa Pilipinas. Ang makikita natin ngayon para sa Gilas team ay sina Justin Brownlee, Benny Boatwright at Ange Guame, pero hindi pa rin ito sure na gold medal kapag nagkataon dahil na rin sa baka mas malakas pa nga ang lineup ng Japan. Tandaan natin na marami silang mga naturalized player kumpara sa atin na pwedeng maglaro para sa kanilang team. Ganito kalakas ang ating Gilas kay Soto, Ange Guame, AG Edu at QMB. Ito na ang lineup natin sa 4 at 5 sa hinaharap at wala ka nang hahanapin pa sa mga players na ito. Merong height at lakas para makipagtagisan sa loob ng paint. Unahin na muna natin na gumaganda ang bayaran sa mga USNCAA Division 1 players simula noong 2025 at lumabas nga na pwede na ang direct pay for play sa mga players, tapos meron pa yung nil shares at maging ang scholarship benefits nga rin ay nadagdagan para sa mga USNCAA Division 1 players. At noong nakita natin ito ay pwede nga na mabayaran si Kai Soto ng mahigit pa sa $1 million. Pwedeng matapatan ang kita niya sa Japan B1 B-League, kaya naman hindi malayo na ipush nga ng kampo ni Kai Soto ang paglalaro niya sa USNCAA Division 1 kapag naging maganda ang kontrata o kasunduan ng dalawang kampo. Malaki na ang pagkakaiba ng patakaran ng USNCAA Division 1. Pwede na nilang bayaran ng kanilang mga players at sa ganitong paraan pwede nilang ma-recruit ang mga players na kanilang gusto sa kanilang team at nakita natin $20.5 million ang pwede nilang i-share sa kanilang mga atleta at tratratuhin nila ang mga ito katulad ng isang university employee. Ang dami nating nakita na update tungkol sa USNCAA Division 1 tungkol nga sa pagbabago sa kanilang patakaran. Kai Soto comes up short. Peg slam there for Kai. 入るトップの位置北川エクストラパスから
松山を打たしてタイミングバッチリ